Ito po ay 324-seater, 324 hatcher na separate automatic egg incubator. Ito po ay pagawa sa akin ng taga Sultan Kudarat. Ayan, sa Mindanao po. Ito po ay pinalagyan niya ng backup na mechanical controller. Kapag nasira po yung ating digital controller, ay meron po tayong backup na Whopper thermostat. Pagka naka-switch on po yung ating mechanical thermostat, ay meron din po tayong automatic turn. Ayan, bali dual controller yan, mga boss. Pati po yung mechanical controller niya ay merong automatic swing. Ayan. Yung iba kasi gumagawa, pagka may backup, sa temperature control lang ang meron. Pagdating sa swing, ay wala. Pero ito pong gawa natin, pati po sa swing ay merong backup na automatic. Ito rin po ay naka-automatic water refill. Ito po yung loob ng ating egg incubator, mga boss. Yan. Ito po yung ating mechanical controller. US brand na Whopper thermostat. Tapos yung ating wiring, pagdating sa controller ay sealed po. Ito yung ating hatcher. Tayo po ay naka galvanized na hatcher cage. Yan. Kayang maglaman po yan ng 100 to 108. Yan. Tapos tayo po ay naka heavy duty na blower. Yan, digital thermostat, dial thermostat. Pagka dial thermostat ang naka-on, ang magko-control po ng ating temperature ay yung mechanical ng Whopper thermostat. Tapos light. Yan. Sa pag-operate po nito ay lagyan lang po muna ng tubig yung ating mga water container. Ay, ito po, lagyan muna ng tubig. Nakaganto, naka-off po yan. Yan, pagka ganito, naka-on. Yan. Pag may tubig na po yung ating water container, plug natin sa 220 volts. Ayan, tapos under na po yan. Tapos, pwede tayong mamili kung digital thermostat or dial thermostat yung ating gagamitin. Tapos, dito sa ating controller na mechanical, ay wala po tayong gagalawin dito kasi naka-calibrate na po. Yan, yan, calibrated na po yung ating temperature. Kahit po dito sa ating digital controller, ay wala po tayong gagalawin dito. Bali, dito po sa ating hatcher, ang gagalawin lang po natin ay itong dalawang switch button na to. Yung service light, yan, for viewing po ito. Kapag gusto po natin silipin yung loob ng ating egg incubator. Yan. Tapos, ito, lagi naka-switch on yung digital thermostat. Kapag bumigay yung ating digital controller, ay i-switch on po natin yung ating dial thermostat. Sa ating setter, ito yung ating setter. Lagyan lang po natin ng tubig yung ating water container. Tapos, on natin yung valve para dumalo yung tubig papunta sa baba, sa loob. Ayan, ito. Yan. Pag may tubig na po yung ating water container, plug natin sa 220 volts yung wire niya. Pag na-plug na po, automatic mag-on na po yan. Tapos, sa ating setter, ay wala po tayong gagalawin sa ating digital thermostat at sa ating mechanical thermostat. Bali sa ating setter ay 4 na switch button lang po yung ating mga gagalawin. Itong digital thermostat or dial thermostat. Tapos light. Tapos right or left turn kapag tayo po ay mag-manual turn. Tapos automatic. Pag naka-switch on po yung automatic po nakatagilid po yan. Lagi pong nakatagilid yan pagka naka-switch on yung ating automatic. Kung hindi siya sa left side nakatagilid, sa right side siya nakatagilid. Pag gusto po natin i-level yung ating egg tray, yan, pag gusto natin i-level, switch on yung manual, tapos pinutin yung right. Pag hindi po siya gumalaw sa right, ibig sabihin, ubos na po yung right turn niya. Sa left turn po tayo, pipindot. Pag gumalaw po siya, pag naka-level na po siyang ganun, switch off po yung gitna. Ayan. Tapos, light for viewing. Pag hindi po ginagamit, switch off lang po natin. Ayan, tapos, dito sa ating controller, nasa atin kung ano ang gagamitin natin, kung digital controller or dial thermostat. Pero dahil bago pa naman yung ating unit, mas maigi po na digital controller yung ating gagamitin. Once po na bumigay po yung ating digital controller, ay yung dial thermostat po yung ating gagamitin. Ayan. Itong ating dial thermostat po, ang magkocontrol po ay itong ating Whopper temperature controller. Tapos yung ating timer doon sa loob na mechanical.
Yung ating egg tray ay natatanggal po. Ayan. Yan, ito nakalibel po siya ngayon. Yan, saksak natin ito sa 220 volts. Yan, ito. Yan, napakadaling i-operate yung ating egg incubator. Saksak natin ito. Yan, saksak. Ayun. Yan, nag-swing po yung ating egg tray dahil naka-switch on po yung ating automatic. Ayan. Ito, service light for viewing. Ayun. Ngayon, pagka ganyan po nakatagilid po siya, pag gusto po natin i-level yan kasi magdadagdag tayong itlog or magsasalang tayo, switch on yung Manual switch. Ayan, naka-switch on na po yung manual switch. pag naka-switch on na po ito, pinutin natin yung right. Ayun. Tapos, pag nagpindot tayo sa right, sisilipin po natin yung kadena. Ayan, hindi po siya gumalaw. Ibig sabihin, ang yung right turn natin ay ubos na. Kasi tumukod na po yan doon sa limit switch. Ayan. Hindi siya gumalaw sa right. Pindutin po natin yung left turn. Ayan. Gumana po siya sa left. Ayan, left turn. Pag nakalibel na pong ganyan, switch off po natin. Ayan, switch off. Ayan. Ayan, left or right turn para maglibel. Ayun, nakalibel na po siya. Pag nakalibel na pong ganyan, pwede na natin kunin yung egg tray, lagyan ng itlog, ibalik. Tapos, huwag kalimutang ibalik sa automatic para mahalo niya yung itlog sa loob ng 18 days. Yung ating interval po ay every 1 hour. Tapos, sarado natin. Dito sa ating analog na thermometer, ayan, dito, ay papalo po yan dyan ng 100 Fahrenheit. Kapag tayo po ay naka-digital controller or naka-dial thermostat. Ayan. Ito po yung ating backup na reference ng ating temperature. Yan, ito po. Pati dito po, 100 Fahrenheit din po yan dyan. Pareho lang po sila. Ayan. Yan po yung lagi ating tatandaan. Yan. Kailangan po, pag umaandar yung ating egg incubator, ay pumalo po siya ng 100 Fahrenheit. Bago po magsalang ng itlog, ay preheat po muna natin yung ating egg incubator ng 1 to 2 hours. So, ayun lang po mga boss. Sa mga gustong magpagawa, message lang pa kayo sa Facebook ko to. Maraming salamat po.